bayan, isang makabagong talumpati ng kalayaan. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa araw na ito, hindi lamang tayo nagbabalik tanaw sa nakaraan. Tinitingnan natin ang ating kasaysayan upang mas maintindihan natin ang ating kasalukuyan. Sapagkat ang ating kasaysayan ay kasaysayan ng tapang, pagkakaisa at walang hanggang pagmamahal sa bayan. Higit sa lahat, ito ay kasaysayan ng araw na ang kalayaan ay hindi binigay. Ito ay pinaglaban at patuloy na ipinaglalaban sa araw-araw. Tingnan natin ang pinagmula ng ating pagpupunyagi. Sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol, ang ating bayan ay binalutan ng matinding kawalan ng katarungan. Nagdusa ang Pilipino mula sa pulo de serbisyo o sa pilitang paggawa, sa buwis na nagpahirap sa ating kabuhayan, at higit sa lahat, sa diskriminasyon na nagpawalang halaga sa ating pagkatao. Dito isinilang ang unang sigaw ng pagbabago. Hindi tayo nagpatalo sa dilim. Sumibol ang mga ilustrados at propaganda. Ang ating mga ninunong may panulat tulad ni Jose Rizal, Lopez Haina at Marcelo H. del Pilar. Ang nais nila ay reforma at pagkakapantay-pantay. Naigalang ang Pilipino bilang tao. Sila ay nagpakamagiting sa larangan ng ideya. Nagturo sila sa atin na ang kaalaman at ang panulat ay mga sandata na kayang bumago sa lipunan. Ang kanilang aral, may kapangyarihan ang boses na gumamit ng talino at kapayapaan. Ngunit nang ang kanilang mapayapang panawagan ay binaliwala at inapi, dumating ang oras ng mas matinding pagpili. Pumasok sa eksena ang Supremo na si Andres Bonifacio, kasama ang Katipunan. Ipinakita niya sa atin na may pagkakataon na ang tanging solusyon sa kalupitan ay ang armadong himagsikan. Sinagdala ng sulok ng radikal na pagmamahal sa bayan at pagkakaisa sa pag-ibig ng inang bayan. Sila ang nagturo sa atin na ang tunay na kalayaan ay dapat kunin. Mga kababayan, sa ating paggunita ng pakikibaka ng ating mga ninuno, naway matuto tayo sa kanilang tapang at pagkakaisa. Ngunit may aral din sa Tejeros Convention. Ito ay isang masakit na paalala. Ang pinakamalaking banta sa ating kalayaan ay madalas na hindi nagmumula sa labas, kundi sa ating sariling pagkakawatak-watak. Ang ambisyon at paghihiwalay ay nagpapahina sa ating pambansang layunin. Ito ay aral na dapat nating tandaan, lalo na sa ating panahon ngayon. Kaya naman, sa inyo, lalo na sa mga kabataan, ito ang tanong. Nasaan ang inyong katipunan? Ang pakikibaka para sa kalayaan ay hindi nagtatapos noong 1898. Nagpapatuloy ito sa iyong pag-aaral, sa inyong pagtatrabaho, at sa inyong paninindigan laban sa mga modernong kawalang katarungan. Labanan ang disinformation gamit ang talino ng ilustrado upang hanapin ang katotohanan. Labanan ang katiwalian at kahirapan gamit ang tapang ng katipunero upang itaguyod ang katarungan. Ang ating kalayaan ay bunga ng pagkakaisa. Panahon na upang tayo ay magpatuloy, hindi lamang bilang mga mamamayan, kundi bilang mga tagapagtaguyod ng ating kapwa at bayan. Gamitin natin ang aral ng kahapon upang itayo ang kinabukasan na pinangarap ng ating mga ninuno. Magkaisa tayo, Pilipino. Magsilbi tayo sa bayan. Mabuhay ang Republika. Maraming salamat. Kala nyo ba